Magandang araw sa inyo, Sir Andres. Itago nyo na lang ako sa pangalang Mira. Nais ko lang ikwento sa inyo ang aking karanasan nang nahilig akong kumain ng isaw. Nasa high school ako noon nang maranasan ko ang ganitong pangyayari. Madalas akong pagsabihan ng aking ina tungkol sa pagkain ng mga inihaw na barbecue, lalo na kapag isaw. Anak, ilang beses na bang sinabi ko sa iyo na huwag mong araw-arawin ng pagkain ng isaw? May masamang dulot ang pagkain niyan, lalo na kung araw-araw. Madalas nasabihan sa akin ni nanay. Pero hindi ko na lang siya pinansin dahil talagang nasasarapan ako sa pagkain nito. Halos araw-araw, pagkatapos ng klase, ay bumibili ako ng isaw upang kainin. Hindi ko rin alam kung bakit gustong-gusto ko ito, samantalang ang iba kong kaklase ay iwas na iwas sa pagkaing iyon. Hanggang sa isang araw, pagkalabas namin ng paaralan, ay diretso na kami sa madalas naming bilhan ng barbecue. Pagdating doon, tinanong ko ang nagtitinda, "Wala na kayong isaw, manang?" "Sana, iha, wala nang natira. Inubos nang bumili kanina," sagot ng nagtitinda. Nanlumo naman ako, kaya nagpalingalinga ako sa paligid upang maghanap ng ibang mabibilhan. Wala akong nakita, kaya nagpaalam na lang ako sa aking mga kaklase na mauuna na akong umuwi. Habang pauwi, tinitingnan ko ang mga ihawan sa paligid, nagbabaka sakaling makakita ng ibang isaw bago ako makarating sa bahay. Nang nasa kalagitnaan ako ng aking paglalakad, ay may nadaanan akong ihawan na hindi ko pa nakikita noon. Wala kasi akong nakikitang ihawan doon kapag dumadaan ako. Nang makita ko ang isaw na kanilang binebenta, hindi na ako nagdalawang isip na bumili. "4 na isaw po sa akin, manang," sabi ko sa tindera. Napangiti ito at sabi, "Sige, iha, sandali lamang at iluluto ko na ang isaw mo." Pagkalipas ng ilang minuto, naluto na ang aking isaw. Nagbayad na ako at naglakad pa uwi. Dahil sa pagkatakam, kumain na ako habang naglalakad. Ang sarap na sarap ako ng mga oras na iyon dahil masarap ang sauce nila. Naubos ko iyon bago ako makarating sa bahay. Kahit hindi ako napagalitan ni nanay, simula noon ay madalas na akong bumibili ng isaw doon. Masarap kasi ang pagkakatimpla ng sauce at hindi ito nakakaumay. Marami na rin ang bumibili sa kanila at minsan ay inaabot pa ako ng kalahating oras sa paghihintay sa pinapaluto kong isaw. Hanggang sa isang hapon, nagmamadali ako sa aking paglalakad dahil baka maubusan ako ng isaw sa ihawang iyon. Nang makarating ako, hindi ako nagkamali sa kutob ko. Naubos na ang isaw nila. Bagsak balikat ako nang umuwi sa bahay. "Ayos ka lang ba?" bungad na tanong ni nanay nang umuwi ako. "Oo, nay," tugon ko. Hindi na siya umimik, kaya dimiretso ako sa aking silid upang magpahinga. Ilang beses pa akong naubusan ng isaw doon, ngunit kapansin-pansin habang tumatagal, mas sumasarap ang kanilang paninda. Isang beses, dahil maaga ang aming uwian, naubutan kong may isaw sila. Kasama ko noon ang aking ibang kaklase. Bumili ako ng 4 na isaw at nang maluto ay nagpaalam ako sa aking mga kaklase na mauuna na akong umuwi. Habang naglalakad pa uwi, sa hindi inaasahang pagkakataon,
pagkagat ko ng isaw ay may nalasahan akong mapait. Ano ba naman ito? Sabi ko sa sarili ko. Hindi siguro ito nalilinas ng maayos. Inamoy ko rin ng isaw at hindi ko mapigilan ang tila mapadwan dahil sa nakanihan. Hindi talaga nalilinas, nagreklamo pa ako. Tinapon ko ang mga isaw na aking binili at umuwi na lang na inis. Nagpasya akong hindi na muna bumili ng isaw sa ihawang iyon. Inis na inis pa rin ako sa natikman kong isaw. Makalipas ng 4 na araw, nagpasya ulit akong bumili ng isaw. Ginaya kasi ako ng aking mga kaklase, kaya wala na akong nagawa. Nagdadalawang isip nga akong kainin ng isaw na binili noon, pero nang natikmang ko at wala namang kakaibang lasa at amoy, nakailang stick pa ako bago ako makarating sa bahay. Bumalik naman ulit ako sa pagbili ng isaw sa kanila at hindi ko na rin naranasan ang makakain na may amoy at lansa. Hanggang sa isang beses, nagkasama-sama kami ng aking mga kaklase na bumili ulit ng barbecue sa ihawang iyon. Walang gaanong tao noon araw na iyon, kaya masaya kami, lalo pat marami silang tirang pwedeng pagpilian. Habang namimili kami, napatingin ako sa isaw na ibinebenta nila. Hindi ko alam, pero nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Dahil dito, naisipan kong lapitan ng isaw nila at kumuha. Pinagmasdan ko ito ng mabuti, kaya nagtaka siguro ang tindera. "Neng, ayos ka lang ba? Bakit mo pinagmamasdang maigi ang isaw na aking binebenta?" Tanong ng tindera. Ramdam kong tila kakaiba ang pamamaraan ng paninilikta ng tindera, kaya napangiti ako bago ako sumagot. "Wala naman po, manang. Naniniwago lang ho ako sa isaw ninyo ngayon. Mukhang mas malaki po ata ang bituka." "Mas malaki nga yan, ineng. Mas masarap sa nakasanayan mong isaw," wika nito, at hindi pa rin naaalis ang ngisi sa kanyang mukha. "Bituka kasi yan ng tao, kaya espesyal," pabulong na wika nito. Hindi ko narinig iyon, dahilan upang mapalunok ako, subalit bumili pa rin ako ng 2 piraso para makapanghali lamang ang iyong sinabi. "2 piraso lang ho ang sa akin, manang. Medyo busog pa kasi ako," sabi ko sa kanya habang ibinibigay ang isaw na aking nakuha. Nang maluto na ang isaw na aking binili, nagbayad na ako sa kanya. Ang sarap naman ng aking mga kaklase habang kinakain ng kanilang binili. Ngunit ako ay tila nawalan ng ganang kainin ng aking nabili dahil sa nakita kong kakaiba ng itsura nito. "Mauuna na ako sa inyo," pamaalam ko sa aking mga kaklase, at nauna na akong umuwi. Hindi ko kinain ng isaw, bagkus ay dinala ko iyon sa bahay. Hindi ko alam, pero kakaiba talaga ang kutob ko sa isaw na iyon. Nang makarating ako sa bahay, nakita ako ni Mama at pinagsabihan kaagad ako dahil sa dala kong isaw. "Nay, halika nga rito, may ipapakita lang ako sa inyo," sabi ko. Sumunod naman siya sa akin at dimiretso kami sa kusina. "Tingnan niyo itong isaw na aking nabili, Nay, mukhang kakaiba, malaki at sobrang lansa." Dinig ko ngang sabi ng tindera, bituka daw yan ng tao, kaya espesyal. Mahabang sinabi ko kay nanay. Kinuha naman niya sa akin ng isaw na aking hawak at pinagmasdang mabuti. Walang ano-ano'y ay nagwika ang aking ina. "Mukhang kakaiba nga ang isaw na ito ah." Nagtanong din siya kung saan ko ito binili, kaya sinabi ko ang pangalan ng ihawan. "Itapon mo yan, itapon mo yan," sabi ng aking ina na labis kong ipinagtaka.
Sinunod ko siya na itapon ng aking hawak na isaw. Huwag ka nang bumili sa tindering iyon. Baka bituka nga yan ng tao at hindi manok. May narinig akong aswang iyon at may nakakita sa kanya na ating kapitbahay na naglalakad daw sa may kabahayan. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa aking ina. Subalit sinunod ko siya na huwag nang bumili ng isaw. Ilang araw din nang lumipas, naging matunog nga ang balibalitang aswang ang tindera. Tumakas daw dahil nahuling nasa bubungan ng isang buntis, kaya umalis nang walang nakakaalam. Nangyari lang sa isip ko na kaya pala hindi na siya nagtitinda dahil alam na ng mga tao na aswang siya. Simula noon, Nadala akong bumili pa ng isaw kahit saan sa isawan sa takot na baka tulad ng ibinebentang isaw ng tindera na iyon ang aking mabili sa iba pang nagbebenta.